sa nakalipas, ipinunla ng mga nauna sa atin ay ating pagyamanin. Ang kanilang karanasan ay pamanang kaalaman, sila'y karapat-dapat na tularan. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan, tayo na, kabataan tayo na. Suriin natin ang mga pangyayari ng ating panahon. Ang kasalukuy ay puno ng pagsubok, subalit di na tayo maliligaw. Dahil ang kasaysayan ng siyang ating gabay, kabataan lahat ay ating ibigay. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan, tayo na. Saksi ng pagtatapos ng digmaan ang kakilakilabot na mukha ng Pilipinas, lalo na ang Maynila. Wasak na wasak ang lungsod. July 4, 1946, makakamit ng Pilipinas ang kalayaan pero ang ekonomiya ay nawasak din ng digmaan at walang pera ang gobyerno. Hi! Third grading period na. Noong nakaraan, nalaman natin na itinatag ang Philippine Commonwealth upang ihanda ang Pilipinas sa pagsasarili. Ngunit natigil ang paghahandang ito nang sumabog ang World War II at sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Nagkaroon ng pamahalaan na pinumunuan ni Jose P. Laurel. Di nagtagal at nakamit natin ang ating kalayaan. Ngunit, tunay nga ba ang kalayaang ito? Halos buong Pilipinas noon, lalo na yung ating mga industriya, ay talagang nasira, walang natira sa ating mga industriya, no? Durog, no? Sa gera. Inaasahan ng maraming Pilipino na ang Amerika, dahil kaibigan natin yan, kaalyado, hindi nila kalain na ganun na lamang na parang bibitawan tayo. Kinailangan ng mga leader natin na lagdaan yung mga one-sided treaties, no? Kailangan pirmahan natin yung iba pang kasunduan na magpapatuloy ng kontrol at impluwensya ng Estados Unidos bago binigay yung kalayaan sa atin. Kasi itong mga agreements na ito, kaya ako sinasabing one-sided, dahil malaya ka na dapat, no? Kasi dapat malaya ka na. And yet, bakit mo pa ibibigay yung mga pribilehiyong yon dito sa dati nating mananakop? Bukod dun sa free trade na under yung Belt Trade Agreement, no?
Kanilang ginawang kondisyon na bago tayo bigyan ng kalayaan, ipasok yung parity rights. Ibig sabihin, yung equal na karapatan, bungkalin yung ating mga resources. Later, nakita effect immediately dahil lumakas yung mga kumpanya ng mga Amerikano dito. At yung ating kayamanan ay luluwas na uubos ba. So, hindi natin nagagamit yung mga natural resources nito para sa ating industriya. Imbes na gamitin natin yung mga metal para magtayo tayo ng mga industriya, napunta pa ito sa Amerika. Tapos, pinagbibili pa sa atin later on. Masasabing pinoprotektahan ng US ang mga produkto nila. Malayang nakakapasok ang mga export ng US sa Pilipinas tulad ng tsokolate at kotse. Samantala, ang mga hilaw na produkto na ine-export ng Pilipinas sa Amerika tulad ng asukal, langis ng nyog, lubid at tabako ay may kota o taktang dami pa. Sinabi sa Pantay na Karapatan o Parity Rights na bibigyan ang mga Kano ng karapatang i-develop ang lahat ng lupang sinasaka at minimina sa Pilipinas, pati ang paggamit ng iba pang kabundukan at kagubatan, pati pinagkukunan ng troso o kahoy. Makikinabang din ang mga Kano sa iba pang yaman ng Pilipinas tulad ng tubig, mineral, karbon at petrolyo. Ano naman ang karapatan ng mga Pilipino kung pantay-pantay raw ang mga Amerikano at Pilipino sa ilalim ng parity rights? Pagkatapos bigyan tayo ng formal na kalayaan, 1946, ay yung mga Amerikanong kumpanya at individual dito ay bibigyan pa rin o ipagpapatuloy yung kanilang pribilehiyo, no, na pantay, no, equal rights as Filipino individuals and Filipino companies. Meaning, anuman yung pribilehiyo o rights ng Filipino company, bawa sa ownership ng land at saka yung exploitation ng natural resources, ibibigay din yun sa mga Amerikano at Amerikanong individual. Yung mga Amerikanong kumpanya, may pribilehiyo sila dito kung dito sila mag-invest equally with Filipino companies. Tapos, yung Filipino companies naman daw, on the other hand, merong equal privilege pag sila ang mag-invest sa Amerika. Pero insulto yon sapagkat nung panahong yon, wala naman talagang Filipino company na malaki or big enough para mag-invest in a foreign country. Dito nga sa ating bansa, halos dominante noon yung mga American corporations. Yung Belt Trade Act, bukod sa ano yan, relasyon natin sa pakikipagkalakalan sa Amerika. Parang inassure niyan na ang US ang magiging exclusive market ng Philippine goods. No? Ang US ang merong hawak at merong control, siguro halos 90% or more ng trade. Ang kanilang consumer goods, no? Yung manufactured goods sa Estados Unidos, sila ang mainly gagamit sa Pilipinas bilang palengke, no? Parang may exclusive na ganon, no? Na tambakan tayo ng finished goods nila at tayo rin ang source ng raw materials, no? Angkatan ng raw materials na kailangan. Medyo hindi yata pantay ang mga probisyon ng Belt Trade Act. Pero ang Amerikang nagkaloob sa atin ng kalayaan, di ba? Sabi ng iba, choose the lesser evil. Belt Trade Act para sa rehabilitasyon ng Pilipinas. Kailangan ng Belt Trade Act. Kung ayaw nyo, hindi maibibigay ang $620 million na tulong ng Amerika para ma-rehabilitate ang Pilipinas. Alam ko, pero nakakakonsensya eh. Hindi na-develop ang ating mga industriya. Pati yung konstitusyon ng 1935, binago para lang sa mga Kano. Tanggapin mo na ang pera, pero hindi blackmail yan ha, gaya ng naisip parinig ng nasa kabila. Isipin mo ang pinagsamahan natin sa pagbagsak ng Bataan at paglanding ni MacArthur sa Leyte. Tumulong kami sa gerilyang Pilipino para mapalaya agad ang Maynila sa kamay ng mga Hapones. At pinulbos namin ng bomba at kanyon ang buong Pilipinas para wala nang matira. Teka, naguguluhan na ako eh.
Belt Trade Kano pinasa and Pinoy pinaasa. Pagtulong daw ang pera pang-rehabilitate sa bayan. And no, ayokong umasa, no sa export quota. And no, no sa parity. Wala nang lab sa basis, no. No sa Belt Trade Act. Sa quota is ikaw that won't get love from me. Hanging on the good state side, imported pesticide. Wala namang equality. No sa Belt Trade Act. Sa basis is ikaw that won't get love from me. Hanging on the bomb state side, imported pesticide. Wala namang security. Tinanggap nga ng Pilipinas ang Free Trade Agreement at Parity Rights bilang mga kondisyon ng Amerika sa rehabilitasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Pumayag din ang gobyerno sa Military Bases Agreement. Sa loob ng 99 na taon, libre ang paggamit ng 23 lokasyon ng mga base sa Pilipinas. Tinayo rito yung mga military bases na yan nung sinakop tayo, no? Nung Philippine-American War. Ngayon, kung malaya ka na, siyempre, questionin ng iba, bakit nandito pa yan, di ba? Ang original na lupain na binigay natin under the Military Bases Agreement for 99 years, no? Halos 344,000 hectares, no? Of prime agricultural land, no? Iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Halos yung original bases actually umaabot ng mga 28, no? Nakakalat yan. Pinakamalaki lang ang Subic and Clark, no? Yung kilalang military bases. Pero napakalawak ang binigay natin at absolute yung control nila dyan. Kasi under the Military Bases Agreement, parang mga Little Americas yan, no? Yung mga batas ng Pilipinas, anumang klaseng batas ay hindi umiiral dyan sa loob. Ang umiiral dyan, yung batas ng Estados Unidos, sila ang may control. Kahit na Pangulo ng Pilipinas na gustong pumasok dyan, hindi siya pwedeng pumasok kung walang permiso ng Estados Unidos, lalo na yung kanilang base commander, no? Ganun ka-absolute yung kanilang control, no? Kaya yung dokumentong yan, Military Bases Agreement, ang isa sa mga naging controversial din na nakasunduan, no? Pagkatapos ng formal na deklarasyon ng independence, no? Malaki pala ang pinsala ng Belt Trade Act, lalo na ng Free Trade Agreement at Parity Rights. Hindi rin maganda ang epekto ng kasunduan ukol sa military bases. Pero ang sabi raw ng US, no parity, no money, no honey. Kaya napilitan tayong tanggapin ang lahat ng ito. Bakit ganun ang pagtanggap ng ating gobyerno sa Belt Trade Act? Anong magagawa ng Pangulo upang mapangalagaan ang ating kabuhayan habang nakikipagkasundo sa Amerika? 13 million Filipinos have an abiding faith in the righteousness of the American people. They trust that as America loves freedom, so freedom will be granted them. When that is accomplished, America will have written the noblest page in history, and the Filipinos will look back with gratitude upon the day God gave victory to American arms at Manila and placed their country under the benign guidance of the United States. Parity time all the time sa pamahalaan ni Presidente Rojas. At narito ang top hits noong panahong iyon. Ring My Bell Trade Act. Ring my bell. Ring my bell. Lahat ng kalakal natin, maging bakal, maging asukal, maging abaka, maging kopra, o ano pa man, hindi mapagbibili sa ibang bansa kundi sa American capitalist. Kaya nakatali tayo sa kanila. Tayo naman parang nagpapalimos na binigyan tayo ng kota. Sila walang kota-kota rito. Basta bagsakan nila ng kalakal ang Pilipinas, lalo pagkatapos ng gera, naging dumping ground tayo ng kanilang kalakal at naging cheap labor tayo ng kanilang industriya. Top 2.
wanna free my soul. Where's the party? Pero pinakamasama ay yung party amendment. Pinabago nila ang ating saligang batas na lahat ng karapatan ng Pilipino ibigay sa kanila, liban sa magkandidato o magboto dito. Nahiya na siguro sila pati hindi na hiningi yun. Stop one! Hit me bases one more time. Oh, bases, bases. Ang military bases agreement na kinailangang lagdaan, no, sa isang sitwasyon na 1 year after formal granting of independence, kinailangan nito dahil para merong legalidad, no, na magbibigay ng instrumento sa kanilang pagpapatuloy ng military bases sa isang sitwasyon na hindi na tayo kolonya ng Estados Unidos. So yun pala ang pakay ng US dito. Pero kung ganun pala ang parity, may dahilan pa bang mag-party? Tinutulan ng 6 congressmen yung parity rights na yun eh. Dahil alam nila yun ay medyo tagilid eh, para sa interest ng Amerikano eh, no? Yung 6 congressmen na yun, sa ilalim ng Democratic Alliance, ginawa ni Rojas, no, na ginawang presidente ng US, in-expel niya na para mapass yung law. Yung 6 congressmen na yun, under the Democratic Alliance, sumama sa mga rebelde sa kanayunan dahil nakita nila hopeless eh. Lahat ng paraan ginawa ng mga Amerikano para kami ay masiraan. Kung kanilang kayamanan, kanilang media, kanilang hawak nila sa league si Rojas, napalito kaming masama. Kaya si Rojas ay nautusan nila na kami ay tanggalin. Painit na nga ng painit ang mga tagpo sa ating kasaysayan ngayong nasa ilalim na tayo ng bagong kapangyarihan. Ano kaya ang ginawa ng mga Pilipino noon? Sama-sama nating alamin sa susunod na episode. O, kita ulit tayo ha! Dito lang sa KTV. Bye! Kabataan tayo na, sama-sama tayong magbalik, tanaw sa nakalipas.